Malachi chapter 3, verse 13. Your words have been stout against me. Does anybody know the word stout? What do you think, Jade? Paranimo? No, not mubo. Huh? Mapangahason is how it's translated. Yes. Mapangahason. But does anybody know the main meaning of stout? Stout is typically, when it's talking about your body, it means tambokon. Tambokon. But in this context, the idea of gahi or maghagit sa Ginoo. That's why they use mapangahason. Is that the word, mapangahason? Mapangahason. All right, here we go. Pastor Mike, stop. Read. Verse 13. Your words have been stout against me, saith the Lord. Yet ye say, what have we spoken so much against thee? Kana ang tibok Book of Malachi. Ang Diyos accuse nila o sila magsulti. Unsa ba? Wala may nahimo. Wala may sala. Every time, throughout the whole book. Verse 14. Ye have said, it is vain to serve God. And what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? And now we call the proud happy. Yea, they that work wickedness are set up. Yea, they that tempt God are even delivered. Basta, ang inyong mga pulong na himong mapangahason bato kanako. Nagiingon ang Ginoo. Apan kamo nagiingon, unsa ba nga mong gisulti nga bato kanimo? Kamo miingon, kawang ang pagalagad sa Dios. O unsa ang ginansya nga kita nakatuman sa iyang mga ordinansa? O nga kita milakaw nga masulubon atubang sa Ginoo sa mga panon. O karon kita nagtawag sa mapagarbuhon nga malipayon. Oo, sila nga nagbuhat sa kadautan, gipatindog. Oo, sila nga nagtintal sa Diyos, gipalingkawas man gani. Flip over to Matthew chapter 6. One more verse. Matthew chapter 6. I had a stomach attack last night. Wala ko natulog hangtod sa 12:30, 12:45. Dayon si Timmy balik may mata. O mipukaw na mo. And wala ko'y bato aron so I could rock him to sleep. Wala ko'y bato. And loading. But anyway, I'm a little tired. Surprise, surprise. Matthew 6:24. Kunana say amen? No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Excuse me. Bisaya. Walay tao nga makaalagad sa duha ka agalon, kay basin siya modumo sa usa, ug mahigugma sa lain, o tingali siya mounong sa usa, ug mobiyay-biyay sa lain. Dili kamo makaalagad sa Diyos o sa bahandi. I think you could also translate bahandi as ginansya. Pagpangwarta, that kind of idea. Tell them my message tonight is, asaman ang ginansya? Asaman? Is that okay? I forgot to show you. Asaman ang ginansya. Magampo na ta? Dahil kung makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message this afternoon? Would you fill me with your spirit? Would you empower me, God, as I preach what you've taught me this afternoon? Thank you, Lord, for opening my eyes to truth. And thank you, Lord, there's always something new to learn from your word. I pray, God, you fill me with your spirit as I preach. Help me right now, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede mo maglingkod. Sa diyang nagsugod ko og tuon ni nga mga bersikulo sa Matthew chapter 3. Na-surprise ako sa paagi nga sila nag-translate sa English word prophet. Look with me at verse 14 again. We'll go back to Malachi. We're going to be all over the Bible, but for now, we'll be in Malachi. May daghang verses atong lantawon unya. I promise you're going to learn something. Malachi chapter number 3 and verse number 14. Kunana, say amen? Ye have said, it is vain to serve God. And what profit is it
that we have kept His ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts. Sa diyan ako nagbasa sa English, nagbasa ko balik-balik, nagsugod ko, naghuno-huno, na nag-feel ko, kinigayo ng akong teksto, pero wala ko sure unsay padulungan sa mensahe. But sa diyan nagbasa ko sa English, nag-assume ko diretso nga kanang apulong prophet, murag ma-translate nga pulos. Unsay pulos nga kita nakatuman sa iyang mga ordinansa. Ordinansa is just mga sugo, ang paagi sa pagpangalagad kaniya diha sa mostly in the idea of sacrifices and that kind of thing, but unsay pulos. That's what I expected. Dayon, nag-copy-paste ko sa Visaya sa akong outline ug nagsugod ko naglantaw pud sa Visaya ug na-surprise ako nga ilang gigamit ang pulong ginansya dili pulos. Maglantaw ta sa, if you have a Visayan Bible, verse 14, kamo miingon, kawang ang pagalagad sa Dios ug unsa ang ginansya nga kita nakatuman sa iyang mga ordinansa. Meaning, unsa ang ginansya nga maong resulta sa atong pagtuman. That's what that means there. So, meaning nga verse, ang Diyos nagsulti sa mga tao sa Israel. He's telling them what He heard them say about Him. That's what we read in verse 13. Let's look at verse 13 again for the context. Your words have been stout against me, saith the Lord. Yet ye say, what have we spoken so much against thee? Ang inyong mga pulong nahimong mapangahason. Kamu nga mga batano, nagsabot sa pulong mapangahason. Pangahas is to take a risk. Maghimo sa butang nga medyo delikado para nimo. So it's the idea of naghagit sila sa Ginoo nga nagahom sa ilang kinabuhi. That's the idea of mapangahason here. Your words have been stout. It's the idea of gahi ka. You think you're tough. Dili ka mahadlok nako, gahi ka sa mong pulong. That's the idea here. Ang inyong mga pulong mapangahason batok kanako nagingon ang Ginoo. Apan kamo nagiingon, unsa ba nga mong gisulti nga batok kanimo? What we say? Unsa mong gisulti? And God says, okay, well I heard you. Nakadoon ko ninyo. Nagadoon ko sa inyong gisulti kabayan nako. I heard what you said. It was gahi kayo ng imong attitude, imong batasan nganit nako. Dayon sa verse 14, He is saying to them what He heard them say. Siya musulti kanila kung unsa iyang nadungan. By the way, everything you say, God hears it. Ang tanang nga imong isulti, tanang imong huno-huna, ang Diyos kabalo. But He says, let me tell you what you said. Ye have said, it is vain to serve God. Kamu miingon, kawang ang pag-alagad sa Diyos. Na kanakapulong kawang, kabulutan, nagpasabot, walay, pulos. It is worthless, no value. Dayon nagpadayon siya. And, meaning, you have also said this. And, kamu nagsulti, what profit is it that we have kept His ordinance? O unsa ang ginansya. I'm sorry, walay ug. Ug kamo nagsulti. That's what the ug means there. He said something else you said. Ug, unsa ang ginansya nga kita nakatuman sa iyang mga ordinansa. As a native English speaker, I took this verse to mean, oh, serving God just isn't worth it. Kana nga akong idea dere. So when I saw the word ginansya, diretso ko nagduda sa ilang pagka-translate kay wala nag-uyon kayo sa akong pagsabot sa verse. To me, it was kind of like, nagwali ko sa unang gikan sa Psalm 73. Go with me to Psalm 73. Let's take a look. Para nako, nini nga verse diri sa Malachi, basin priyo-priyo sa Psalm 73. Diin si Asaph naglantaw sa mayo nga kinabuhi sa mga dautan, dayon naglantaw siya sa iyang kaugalingong pag-antos diha sa pagsunod sa Ginoo o iyang gisulti, dili worth it ni. Psalm 73 verse 12. Kung nana sa amen? Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. Tanawa, kini maong mga dili Diyos nun, kinsa nag-uswag diha sa kalibutan, sila nagdugang og katigayonan. Dayon verse 13. Verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Sa pagkatinuod, ako mihinlo sa akong kasing-kasing diha sa kawang.
ug mihuga sa akong mga kamot diha sa pagka-inosente. Kay nga naman, verse 14, for all the day long, for all the day long have I been plagued and chastened every morning. Kay sa tibok adlaw ako gihampak o gikastigo matag buntag. So what is Asaph saying? Asaph is saying, tanawang kanindo sa ilang kinabuhi, tanawang kalisod sa akwa. Dili man worth ang pagpangalaga sa Ginoo. And that was kind of my understanding of Malachi. Kana kung yung murag kana. So, kawang ang pagpangalaga sa Ginoo, walay pulos. But they didn't say walay pulos. They said, unsang ginansya. So, nagdo that ko. Because I know prophet and ginansya, they're related. But there's a different feeling with unsay pulos o unsay ginansya. There's a different focus. So I thought maybe they were saying kind of like Asaph, takang pagsulay, gamay ang benepisyo, dali man worth it. Pero lahit yun kung mugamit ka sa pulong ginansya. So sa sinugdanon, naghunon ko, sinasayop sila sa yung pagka-translate sa Bisaya. I never say that about the English. You'll notice that. I believe the King James Bible is perfectly preserved. I compare the Visayan to the English because the English, I believe, is God's perfectly preserved words. But naghunon ko, basin sa'yo pang ilang pagka-translate. So, nag-decision ko nga magtuon ko gamay. And for the last few months, I've been trying to learn a little bit of Hebrew. Nagsulat ko mukatun sa Hebrew. Unsa ang pagbasa, unsa ang pagsula, just kamay nga vocabularies. Trying to learn some grammar. Because kung mag-translate, kay kanunay maghunon ko kabayan sa English, Visaya, makatabang yun kung maksabot ko sa Hebrew, and maybe gamay nga Greek. So I've been studying Hebrew. I already kabalo na ko sa pagsula, pagbasa sa Greek, pero di kayo sa Hebrew. So I'm learning to read and write Hebrew. So I looked up that word nga gi-translate what prophet. Kana nga pulong prophet. Kana nga pulong nga gi-translate nga ginansya. And I looked it up, and I'm going to try to write it on the board for you. Let's see if I can remember this, all right? Ang Hebrew, dili mag left to right. Ang Hebrew, mag right to left. Magsulat ka, gikan sa right nga to sa left. So, una, we have the word, the letter. That says, be. Be. And then, I need to look at the letter for tsa. Kaya maglusod pa ko sa saktong pagi magsulat sa tsa. Because I have not been practicing. Alright, magsulat ko. This is the letter Tsa. Tsa. T-S. Tsa. And then we put this under here, and it makes the A. So we have B, Be, Tsa. So it's Be, Tsa. And then we have a silent letter at the end that doesn't say anything. So this says Be, Tsa. So nag-research ko, unsay pasabot ni hining apulong Be, Tsa. Kini nga pulong betsa, its proper meaning is the English word plunder. Unsay pasabot sa pulong plunder, Pastor? Inilog. Kana nga gikawat diha sa guba. That is the word plunder. So kini nga pulong nga gi-translate prophet, nagikan sa word that properly means pagkawa diha sa guba. To take by force in battle. So properly it means plunder. But you understand, ang mga pulong na ay main meaning and then na ay daghang laing paagi nga gamiton. Diba? So it's the same thing here. Plunder is inilog. Okay? So the idea of the word betsa is, let me find my place here. It implies wealth gained through wrongdoing. It means gain. It's sakto gyud ang idea of gain. If kung naiguba o ako mukuha sa katigayonan sa uban, kana ang ginansya para nako, I gained. Diba? So when you take the word betsa, the secondary meaning is it's gain, but it's always negative. Kanunay negative. So it's ang idea nga nagkuha ka og ginansya pero dili matarong ang paagi sa pagkuha. Does that make sense?
It implies wealth gained through wrongdoing. So, ang pulong ginansya, sakto, it is gain. Something you gained. It's more correct than pulos because it is actually pointing at ang butang nga nakuha. Okay? And the word profit in English it can be used two ways. It can mean unsay pulos, but it can also mean ang imong kinitaan, your gain in business. Mo palit ka, mo baligya. Kung mo palit ka 10 pesos, mo baligya ka 20, ang imong profit is 10. Di ba? Si Pastor Sodi, nagyon na to sa joke sa youth retreat. And I'll try to tell it, see if I can. Yan gisulti na ay lalaki, ganahan magkasal sa anak ng babae sa uska tao. Y'all remember this joke? Wala ka nakadungog? Si Jala natulog nining panahon na. And iyang gisulti na ay lalaki nagsulay mananghid sa amahan, ganahan kong magpagkasal sa imong anak na babae o ang amahan ng tanos nakay trabaho, nakay job. Said, oh, wala ko'y job. Oh, pero nako'y negosyante ko. Oh, maayo. Unsa ba mong negosyo? Buy and sell. Mo pali o mo baligya. He said, oh, unsa mong buy and sell? He says, mo palit ko sa mga tanduay nga botelya, mag-inom niya nga nasa sulod o mo baligya sa botelya. Buy and sell. And, okay, so kanang possible sa pulong profit sa English, except wala profit niya na. But profit is, mag-work ko, maghimo sa bisan sa akong negosyo, o kana nga nahibilin sa katapusan, kana ang akong profits. And another word in English, in Visayan is kita, meaning kinitaan, which comes from kita. It means the money you gain at the end of all of your business. Right? How many of you know the word kinitaan? Kinitaan. It's in the Bible a few times. So, the Hebrew word bitza. It does mean gain. It does mean profit. But it's negative. Mao ang attitude, mao ang gibuha sa tao diha sayang pagkuha nini nga ginansya. Am I making sense to y'all? Okay? Here's the idea. It carries the idea of being willing to do anything that will help you get money. Buod maghimo sa bisan unsa, basta lang na ay ginansya. Walay pugong, walay lines. You say, there's nothing that you won't do, basta lang na ay ginansya. That is the idea of betsa. You understand what I'm saying? Magpadayon ta. So, after I learned this, human sa akong hungang ako nakakaton na ni ini kabahin sa betsa nakasabot ko. Nagdesisyon ko nga magpadayon ko og tuon pinaagi sa paglantaw sa lain-lain verse sa Old Testament diin kini nga pulong gigamit aron makakita ko unsang lain paagi nga ang pulong gi-translate. Kaya nakasabot mo kung lain-lain ang sentence, lain-lain ang paagi nga gigamit sa lain lengguwahe, basin lahi ang pulong. Dili kanunay profit. Okay. This is very interesting. Let's go to Genesis chapter number 37. And I want you to see if you can tell immediately what the word is that is translated as from betsa. Unsa bang English pulong, diin ang pulong, ang English word nagikan. No, did I say that right? I confused myself. Anyway, here we go. Genesis 37 verse 26. Diri si Judah, nag-istorya kabay ni Joseph, na sila plano mo patay niya, kaya nagdumo sila ni Joseph. And Judah says, look at verse 26, and Judah said unto his brethren, what profit is it if we slay our brother and conceal his blood? Come and let us sell him to the Ishmaelites. Saya, og si Judah, miingon nga to sa mga igsoon, unsa ang pulos. You could also say, unsa ang ginansya. Kung kita mo patay sa atong igsoon ug motago sa iyang dugo, dali, ug atong ibaligya siya
ngadto sa mga Ishmael nun. Now, I have a question. Selling people as slaves, is that good gain? Kana ang maayong paagi sa pagkuha sa kwarta, mukuha sa tao, o mubaligya gayud sa tao? No. So what do we see here? Unjust gain. And what is the word in verse number 26? It's the word profit. But it's a bad kind of profit. You understand what I'm saying? Dili maayo ang ginansya. Okay, let's look at another one. Go to Exodus chapter 18 and verse 21. Now this is very interesting. Exodus chapter 18 and verse 21. I enjoyed this Bible study this afternoon. Exodus chapter 18 and verse 21. Kunana, say amen? Now, this one's a little harder. Lantawa, pay attention. See if you can guess what word in verse 21 is from the word betsa. Moreover, ang Diyos nag-story ni Moses dali aron pagpangita sa mga tao nga motabang o pangulo sa mga tao sa Israel. He was looking for leaders to help him lead the people. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands and rulers of hundreds, rulers of fifties and rulers of tens. Bisaya, dugang pa ikaw mo tagana gikan sa tibok katawhan og takos nga mga tao nga nahadlok sa Dios, mga tao sa kamatuoran nga nagadumo sa pagkamaibogon ug mobutang sa ingon ibabaw kanila aron mahimong mga pangulo sa linibo o mga pangulo sa ginatos, mga pangulo sa mga tagkaliman o mga pangulo sa mga tag-napulo. Anybody think you know what English or Visayan word comes from betsa? Anybody see it? Allow me to logic with you. Allow me to logic. Kung naitaw nga buot mohimo sa bisan unsa, bisan magpanikas, maglimbong, mukawa, bisan unsa aron mokuha og kwarta. What does that tell you about his character? Unsa siyang klase sa tao? Kung buot siya maghimo bisan unsa aron mokuha sa kwarta, unsa siyang klase sa tao? Covetous. The word translated as covetousness is betsa. Nagadumot sa ginansya nga magikan sa corruption. And nagadumo sa covetousness nga maghinungdan niya na. See the connection between covetousness and betsa? It's another way to use the same word. If you are covetous, mas dakong chance nga ikaw mukawa or maglimbong or uban pa. Di ba? In fact, in my study, I think this word betsa is translated as covetousness probably more than any other word. I didn't count. It's used 22 times, but I think I saw covetousness more than any other word. Mora. So, let's look at another verse. 1 Samuel chapter 8, verse 3. Diri, kini nga verse nag-istorya kabayan sa duwa ka anak ni Samuel. Sa adiyang si Samuel, tigulang na, naghimo siya sa iyang mga anak nga judges ibabaw sa yuta. Pero ang ilang batasan dili sama sa iyaha. 1 Samuel chapter 8, verse 3. Kini nga story diri maong rason nga nasod sa Israel nangayo sa hari kay dili honest ang mga anak ni Samuel. 1 Samuel chapter 8 verse 3. Let's see if we can figure out what English word comes from betsa. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes and perverted judgment. Anybody know? Na I guess, sa dali patamo lang to sa Bisaya, kay mas klaro sa Bisaya. Lucre. Let's look at the Bisaya. Ug ang iyang lalaking mga anak, wala milakaw diha sa iyang mga dalan, apan misimang nag-apas sa ginansya. Ug midawa og mga suborno. Unsa ba suborno? That's the word bribes, corruption, diha sa ilang mga kaso. Ug midawa og mga suborno ug mitwist sa paghukam. Kinsa nagdaog sa mga kaso nga nag-atubang nila? Si bisang kinsa na pinakadakong korta. They twisted judgment. And what is the word for betsa? Lucre. What is lucre?
Dishonest gain. Ang kwarta nga giangkon pinaagi sa corruption. Okay. So unsang dako nga kaso karon sa Pilipinas? Oh, ang flood, unsay tawag sa flood control projects. Unsa ba kana? Ang mga tao nga dato na pinagi niyana kana tawag lucre. Kana ang kwarta nga gikuha pinaagi sa corruption. That's the English word lucre, and here it's the word betsa. So what are we seeing again? Kini maong tao nga buot maghimo sa bisan unsa basta lang naginansya para niya. Padayon ta. Napay daghang lain, but we'll look at a few more. Proverbs chapter 1 verse 19. Proverbs chapter 1 verse 19. Kini klaro yun. Diretso kamo matikod unsay pulong nga gikan sa betsa. Proverbs chapter 1 sa Bisaya mga panultihon. Proverbs right after Psalms is Proverbs. Proverbs chapter number 1 and verse 19. Nagastorya siya diri kabayan sa daotang barkada nga magkawa gikan sa uban mo patay sa tao mo kawa. Proverbs chapter 1 verse 19. Kung nana say amen? So are the ways of everyone that is greedy of what? That's betsa. Greedy of gain, which taketh away the life of the owners thereof. Mauman ang mga dalan sa matag usa nga hakog sa ginansya nga nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niini. There it is, gain, greedy of gain. Buot nga maghimo sa bisan unsa, bisan ang pagpatay, basta lang na ginansya. Are we seeing the theme here? Are we seeing betsa? It's a person who'll do anything for money. Go to Proverbs 15 verse 27. Proverbs 15 verse 27. This is a powerful verse. Proverbs 15 verse 27. Kunana, say amen? He that is greedy of gain troubleth his own house, but he that hateth gifts shall live. Siya nga hakog sa ginansya nagasamok sa iyang kaugalingong balay, meaning panimalay. Apan siya nga nagadumo og mga gasa mabuhi. There it is again. Greedy of gain. So ang betsa, gain, hakog sa ginansya. And notice what it says. Siya nga hakog sa ginansya nagasamok sa iyang kaugalingon balay. This is not the message, but I have to say it because it's so powerful. Kinsa bang mo antos kung may tao na hakog sa ginansya ang tibok pamilya? Listen now. Kinsa magantos ang tibok pamilya? Can you say overseas Filipino worker? Ang tanan kwarta sa kalibutan dili makaayo sa kadaot nga mudanga sa kaminyoon o sa mga bata sa tao nga mag-overseas. 2 years, 3 years, 5 years. Dili makauli, dili makakita sa imong pamilya. Say, oh, pero makabayad ko para sa ilang eskwela, pero dili ka makahatag niya og gugma, kaya ang kwarta dili makapuli sa gugma. You can't take care of you can't love your wife, you can't love your husband, you can't love your children when you're in Saudi Arabia. Wala ko na suko sa mga tao nga mag-overseas. Murag wala sila pastor nga magtulong nila sa pulong sa Diyos. But it's not God's plan. If you can't take your family, it's not God's will. You hear me? Kung dali ka makadala sa imong pamilya, kana dali ang kabubuton sa Diyos. Magguba imong anak. Imong kaminyoon. I've told you the story before. I'll tell it again. Nagkaila ko sa tao dito sa Dumaguete. Yang gisultihan ko, 18 years naginusar ako dito sa Saudi Arabia. Nagpadala ko millions and millions of pesos sa akong pamilya. Nagpaskwela sa tanan akong anak sa Nindot nga University. Nagpalit ko sa akong asawa makapalit bisanon sa ngayang ganahan. 18 years wa ko miuli. Kini yang gisultihan ako. Niya nagpanahon na nag-English, may wala pa kong kabalo sa Bisaya. Pero yung gisulti, 18 years, wala ko miuli, kikan sa Saudi. Sa diyang miuli ko, nagdahon ko nga, ako nasawa, mapasalamat tong gayon.
iuli ko na siya'y laing lalaki, dugay na wa naging ako. Ang tanang kwarta sa kalibutan, dali makapuli sa tinong nagugma. He that is greedy of gain troubleth his own house. Oh! Kinahanglan ko maghimo nini aron di ko ganan akong mga anak mag-antos, di ko ganan nga sila makulang sama nako. You listen to me. There, the greatest need of your children is not nice things. It is parents who are content. Mga kinikana nga kontento sa mga butang ang Diyos mihatag nila. That's what your children need. Labaw sa uskan nindo nga cellphone ug mayo nga sa ninas ug they need the best bag when they go to school aron ang laing bata dili magkatawat nila. Fooey on that. Nindo ang English, fooey on that. Unsa na? Fooey on that. Undangi kana nga kabuwang. That's what it means. Greedy of gain. Well, I want to take care of my kids. Then be a godly father or mother. Kana ilang kinahanglan. Dada siya sa church, matag service, Domingo sa buntag, Domingo sa hapon, Miyerkules sa gabi, kanunay. Ipakita sila nga ang pagpangalaga sa Ginoo mang pinaka-importante. That's what they need. And then the last line, he that hateth gifts shall live. Remember what it says, greedy of gain. That's not sane. Wala nag-story kabayan sa mga sa mga regalo gikan sa taong giguman mo. It's talking about corrupt gifts from people you don't know, so you will do what they want. It's talking about naggamit ka sa imong power, imong autoridad, mo dawag gikan diri, okay, ako mo tabang nimo sa akong mga decision. It's talking about government corruption. Or it could be school corruption. That's where government corruption starts in the Philippines. It starts in the schools. Down kayo imong grade. Pero kung ikaw mo dala sa floor wax, ako mo pataas sa imong grado, that's corruption. That's corruption. And the reason the teacher does it is, doble ang benepisyo sa teacher. Number one, ikaw mo dala sa floor wax, kana mo tabang sa iyang klase, dali siya kinahanglan mo bayad para sa floor wax. Number two, kung mas taas imong grado, that looks good to his boss. Ang tanan akong mga students nagpasar. Diba? When students fail, it makes the teacher look bad. Right? That's why teachers cheat with, what is that called? The nationwide tests. Huh? What's it called? NAT. You lose your voice? What? I was one of NAT. NAT? N-A-T? National Test. NAT. National Assessment Test. Ang teacher, musugo, ikaw maghimo sa test para niya, kay siya mahagbong. And then I look bad. Maulaw ko kung akong class ubos kayo. Corruption. Corruption. Padayon ta, go to Isaiah chapter 33 and verse 15. God is not saying in Proverbs 15, kung na imong kinikana, muhatag nimo sa piniskuhan, kinahanglan ka magdumo niya. That's not what he's saying. He's talking about corrupt gifts. So Gillette, who are you screaming at this afternoon? Si AJ? Ang ayan siya. Isaiah 33 verse 15. Isaiah 33 verse 15. Kunanas, amen? I'll give you another second. Kunanas, amen? He that walketh righteously and speaketh uprightly and despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. Siya nga nagalakaw nga matarong ug nagasulti nga matulid. Siya nga nagapasipala. That's a really strong word for despise. I would think B-I-B-I, pero wala ko naglantaw sa Hebrew. Siya nga nagapasipala sa ginansya sa mga pagdaog-daog, nga nagauyog sa iyang mga kamot gikan sa paghawid sa mga saborno. Do you understand that? Nag-uyog sa mga kamot. Do you understand what that's talking about? Here's what it's talking about. Here's what it's talking about. Here, Beth, come here, help me. Tindog na. Here.
Here's what it's talking about. Kung naay tao dito sa government, basin sa LTO or something like that, and put in your right hand. And let's pretend si Beth ganahan og favor gikan nako kay ako basin wala siya nagpasar sa driving test sa LTO. So siya nagdul nako and she says, "Hey, kumusta ka?" And then she leaves money in my hand. You know what I'm talking about? Nagauyog siyang kamot me. Nope, di ko ganan niya na. Ayaw. That's what it's talking about there. It's corruption. The gain of oppressions. He shakes his dili siya mo daw sa gasa alang sa corruption. Thank you. You're a very corrupt person. And she will fail her driver's test, I'm sure. Do any other Filipino pastors preach against corruption? I've never heard them, but I don't listen to other preachers. I'm sure somebody does somewhere. I hope. Go to Ezekiel 22. Ezekiel 22, verse 12. This is the clearest explanation of the word betsa in the whole Bible. Pinakaklaro. Ezekiel chapter 22 verse 12. Ang Diyos nag-istorya diri sa Ezekiel kabahin sa tanan kadautan ug corruption diha sa syudad sa Jerusalem. Ezekiel 22 verse 12. Hunanas, amen? In thee have they taken gifts to shed blood. Thou hast taken usury and increase. And thou hast greedily gained of thy neighbors by extortion, and hast forgotten me, saith the Lord. Verse 13. Behold, therefore I have smitten mine hands at thy dishonest gain which thou hast made, and at thy blood which hath been in the midst of thee. Let me read that in verse 9. Busa tanawa ako mihampak. Pinaagi sa akong kamot, diha sa imong tinikas nga ginansya. That word, dishonest gain, those two words in Hebrew is just one word, betsa. Dishonest gain, betsa. Tinikas nga ginansya. That is what betsa means. Now, magalantaw ta sa daghang lain illustration, pero igo ni. We understand what betsa means. It is the idea of the attitude is a person. Buot siya maghimo sa bisan unsa, basta lang naiginansya, basta lang makabutang siya og kwarta diri sa bulsa, wala siya pugong. Okay? By the way, this would certainly apply to vote selling. It's not election time, but let me just throw it out there. Apil gayud ang pagbaligya sa boto niini kadiri betsa. Ang tanan Kristohano magbaligya sa boto. The right word for that is betsa. Kwarta nga nakuha pinaagi sa dishonesty. Now let's go to Malachi chapter 3. Kinang last time ang pulong betsa gigamit sa Old Testament, kang Malachi ang last book of the Old Testament. Dahil sa New Testament, Greek na, dili na Hebrew. By the way, you don't need to understand Greek and Hebrew to understand the Bible. But it is fun sometimes to study. Nakoy daghang nakatunan pinagi niini. Malachi chapter 3. Our text verse again, verse number 14. Ye have said, it is vain to serve God. And what profit, what betsa is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? Kamumi ingon kawang ang pagalagad sa Diyos. Ug unsa ang ginansya nga kita nakatuman sa iyang mga ordinansa, ug nga kita milakaw nga masulubon atubangan sa Ginoo sa mga panon. So what are we seeing here? Diha sa batasan sa mga tao sa panahon ni Malachi. He used the word betsa. What do we know about betsa? Kana ang tao nga magbuot maghimo sa bisan unsa basta lang naay ginansya. Okay? So what do we see here? People who are willing to do anything to make money. Bisan unsa mabuhat nila aron mangwarta. They're willing to do anything, even serve God. That's what they've done.
They had served God. It is vain to serve God. What profit is it that we have kept His ordinances and that we have walked mournfully? Here's what they're saying. We followed all the rules. Nagtuman mi sa mga ordinansa. We've even walked mournfully. Walking mournfully is the idea of nagpuasa mi, nagfast, o nagampog, naghilak. We did all of it. O walay betsa. Walay ginansya. They were willing to do anything, even serve God. Kung naay benepisyo, kung naay kwarta. Okay, let me put it in Filipino context. Or just in life in 2025. Hey, I'll serve God if it puts money in my pocket. Mulagad ko sa Ginoo kung mubutang kwarta sa akong bulsa. Hey, ako mo simba sa inyong church basta lang kamo mo bayad para sa eskwela sa akong anak. Ouch. Pastor Mike, na ba scholarship sa imong church? No. Kaya nga naman, I don't want those kinds of members. Dili ko ganan sa mga membro nga magsimba alang sa betsa. Pero Pastor Mike, naay mga membro, naay mga batanon nga magsimba. O dili dako kayo, ang kinahanglan gamayra para sa ilang eskwela. The issue is not the money. I don't want that kind of character. Kana nga klase sa Kristohanon, we would say in English, he is for sale. Kung nailain church nga may mas dako nga scholarship, magbalhin siya ugma. Dili siya watch now. Ang iyang Diyos, dali ang Diyos. Ang iyang Diyos, ang betsa. Am I making sense to you? I want people who come to church and serve God because they love God, not because they love money. Hey! Ako magsimba sa inyo basta lang naipaniudto. Dito sa jail, ang tibok jail mo saka kung naay pagkaon, kung naay snacks. Ako nag-sorry sa mga lalaki sa jail last Wednesday. The guys can tell you this is true. Ang unang butang akong gisulti sa jail sa Miyerkules, I said, kanang ko mag-sorry ninyo, naghuna-huna ko, ganahan ko magdala og snack para sa Pasko. Kay Pasko ugma o kamo kanunay magsaka o ganahan ko mudala sa snack. Pero naay problema. Kabalo ko kung ako mudala sa snack, silang tanan dito sa jail mo kita gikan sa bintana o ang tibok jail mo saka o dali ko ganahan sa mga bagag na wong. Kanagyura akong isulti. Silang tanan nagtanaw sa usagot sa nagkatawa. Tinood yun. I said, ako nag-story sa uban sa akong staff. Ako nangatana, unsa ba akong madala sa jail nga medyo gamay aron dali makitaan sa mga tao gikan sa selda. Kay di ko ganahan ang tanang tao mo saka. Ganahan ko magwalay sa mga tao nga ganahan mo katon sa pulong sa Diyos. I said, so sorry, wala ko'y gidala. I thought about it. Naghuno-huno ko kabay ninyo, pero wala ko'y idea nga dali makitaan sa mga bagag na wong, so wala ko nagdala. Do y'all remember when we had the Christmas meal at the jail? Kinsa nagtabang niya na? You remember that? We brought spaghetti. Remember that? Halos ang tanan, misaka. Halos tanan. That's not what I want. Betsa. Basta lang na ay benepisyo nga financial, moapil ko. These people were serving God because of money. And guess what? In the end, ilang gisulti. Kawang ang pagpangalagad sa Ginoo. Kawang, why pulos? Kay walay kwarta! How many times nagsuwaning ka? Pila ka panahon? Hey, pwede ko muwatan mo? May kwarta diha. You ever hear that? Nagado mo ba? It's another way they say it. There's another expression about dugang. I can't remember what it is, but it's something about add something to it. Huh? Oh, kana? But there's an expression, something about, I forget how they say it, but they say it and then everybody laughs. Oh, kana? Kana? Unsa ba? Unsay pagkapin? Unsay pakapin? Eh, pwede kumuha mo. Kana magpaspo ni mo, unsay. Kinahanglan mahibalo nimo kabahin sa kaluwasan o makaat ka sa langit. Unsay pakapin? Nagadaw mo niya na? Usahay mo tubag ko diretso bagag nawong.
silang tanan magkatawa kaniya, kabayan sa iyang joke, dayon silang tanan magkatawa na kaniya. Bagag na wong yun. O kini nga pastor, sorry, I just get tired of it. Wako'y pasensya niya na, dali ka gana nga sila maluwas. Dili sila nakasabot sa pagka-importante sa kalawasan. Sama sa pagwali ni Jade gahapon. Dr. Romel, welcome sir. Ngayong hapon, nag-finish siya sa work, nagdiretso sa church, sakto yun. Mayo. Mas mayo ulay kaysa wala. Amen, Claire? Na nakaikaw ang tibok service, Romel, si Claire, nag-uul siya. Asa man akong bana? Oh, gimingaw ko niya. Basing sikit lang yung tiyan. Wala ko sure sa rason. Can I just say tonight, kung ikaw nag-aalagad sa Diyos, tumuhunong ka nga naay benepisyo nga pinansyal, dili ka madugay. Pohon, ikaw mo sulti sa preyo nga butang atong gibasa sa tong teksto. Kawang ang pagpangalagad sa Ginoo, wala ginansya. Asa man ang kwarta, wala. Dili ko magpadayon. Kanang ang rasong si Kristo nagingon sa atong second text verse. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Dili ka mo makaalagad sa Diyos o sa bahandi. May I say today, if you're serving God because you hope, pasin na'y benepisyo gamay, dili ka maglungtad diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ay listening? Kung ikaw magmasinahon kay nailaing tao na blessing o ikaw wala, sayop kayo ang imong raso nga magalagad. Kung dali ka pwede nga kinasing-kasing nga magkalipay kay naay laing tao sa church nga naay financial nga blessing. Kung siya naay blessing, ikaw diretso maghunuhuna. Nga naman siya, dali ka. Nga naman dali kami. Sayo pang imong raso nga magalagad sa Ginoo. Dali ka mulungtan. Pohon ikaw mo undang. Pohon ikaw mag-realize samat ni Judas. Yeah, dali gyud ko madato uban ni Jesus. Mas mayo ako mo baligya kaniya. I just want to say today, kini nga kalibutan wala nakasabot sa tao nga sama na to. Tungod sila magkinabuhi alang sa kwarta. Ang kwarta ang ilang Diyos. Kanamang raso nga ang unang butang ang tao musulti. Kung kaya musulti, mag-Bible school ko. Unsa bang unang ikasulti? Wala'y kwarta diya sa Bible school. Diba? Ang kwarta ang ilang Diyos. Pero ang kwarta dili ang atong Diyos. Last Sunday night, I preached a message about contentment. And I realized when I got to this point in the sermon, now I'm preaching about the other side. Unsa bang opposite sa contentment? Covetousness. Diha sa panahon sa Pasko, New Year's, na ay mas dakong nga temptation nga mang-ibog. Maglantaw ta sa mga butang sa uban o kamay kayo akong ikahatag sa akong nanako. Watch now. Listen to me now. Your children need a mom and a dad that love God. Say, gamay ang piniskuhan akong gihatag nila. Okay. Ang pinakadakong piniskuhan, ang kinikanan nga naigugma sa Diyos. Kung imong anak kabalo, akong kinikanan, naigugma sa usag-usag, naigugma sa Diyos, o naigugma nako. Pis ng gamay nga piniskuhan, paigot na gayon. O Pastor Mike, wala ka nasabot na Amerikano ka. Ikaw, inakay kwarta. And I give most of it away. And you know that's true. Say, man, Pastor Mike, ang Diyos, kanunay mo hatag ni mo kwarta. Kaya siya nakakita sa last 15 to 20 years. Kung siya mo hatag ni ko kwarta, ako mo hatag sa uban. Ang kwarta gikan sa Diyos, dili ko magbutang diri, ako mo kuha, hatag, kuha, hatag.
And I promise, when you use money to help others and accomplish God's work, you will find happiness. Pero kung ikaw magkinabuhi alang sa kwarta, wa kay makaplagang nga kalipay. Bible says in 1 Timothy chapter 6 verse 10, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." Kaya ang gugma sa kwarta maong gamo sa tanang dautan. Nga samtang sa pipila gikaibgan sila nangasayo gikan sa pagtuo o gilagbasan ang ilang mga kaugalingon pinagi sa daghang mga kaguol. Tonight, I want you to make a very simple decision. Maybe make the decision again. But make the decision. Money will never be my God. Ang kwarta dili gayud mahimong akong Diyos. Ang kwarta dili gayud mag-control sa akong mga decision. I don't want to live the life of betsa. Kung ang Diyos magpanalangin sa akong pinensyo nga kahimtang, ako moalagan niya hangtod ako mamatay. Pero kung dali gayud siya mag-bless sa akong financial, moalagad gyapon ko niya kay siyang Diyos dali ang kwarta. That's the challenge tonight. Watch out for covetousness. We need money. It's an important tool. But it's a tool, not God. God is God. Money is a tool. Gamita ang kwarta. Ayaw pagtugong ang kwarta mag-controla nimo. Money will never be my God. Let me tell you who God gives money to. People who will not allow it to control their heart. Now don't misunderstand me. Not everyone who is poor because they couldn't handle money. Sometimes God just decides to do what He wants to do. Pero naidakang tao magpabiling nga pobre kay dili nila kaya ang kwarta. Grow in your faith. When God gives you a little money, share it. And basin siya mo hatag pag-usap. Don't love the money. Love the God who gave it. Tugon na mga ulo, yung mata.